na, just in, grabe, matindi to. Senator Amy Marcos, siniraan ng mga Marcos loyalist, VP Romesbak. Aba, ang tinding ito, itong mamagat na to, no? Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita kay Balitang Pinoy TV, bisita kayo mga katunay, and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balitang ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, Senator Amy Marcos, antindi na po kumbanatan itong mga PBBM supporters no. Nakakapagtaka naman no. Supporter kayo, naturingan kayong supporter ni BBM. Grabe kayo makabanat sa mga Marcos. Pag-uusapan din po natin ito pong UN rapporteur na nagpunta sa Pilipinas no, sa si Khan. Ano ba pangalan nitong Khan na to? No? UN rapporteur si Irene Khan. Pinayuhan po ang gobyerno ni Pangulong Marcos na tanggalin na po o i-abolish na, buwagin ang NTF-ELCAC. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin po muna natin itong si Banat po. Grabe, no? Hindi po ako makapaniwala, no? Sa mga supporter po ni Pangulong BBM. Kapatid po yan. No? Alam niyo po, kaming mga supporter ng mga Duterte, sanay po kami na meron pong independence po na mag-isip yung bawat isang Duterte, pero may paggagalangan po sila. Ginagalang po ng mga magkakapatid yung bawat isa, nauunawaan nila kung saan nanggagaling at nauunawaan po nila na kahit magkakapatid sila ay may iba't iba po silang paniniwala, no? Katulad po recently si BP Inday Sara Duterte, naunawaan niya kung saan nagmumula. Sabi niya nga, ito ay brotherly love, no? Naunawaan niya yung tila ano ni Baste, no? Yung pananaw niya na parang matindi na yung pang-api sa kanyang ate, kaya nananawagan siya ng Marcos resign, no? Pero ito po, grabe, nakita ko yung ano ni Baste. Hindi mo rin naman sila masisisi. Kasi talagang napapagtulong-tulungan si VP Sara dito no? Kumbaga, parang napabayaan, di ba? Pinaglalaban lang nila, syempre, kapatid ko yan. Paglalaban ko yan. Tapos FPRRD, nakikita mo naman. Ganon din magsalita, syempre, anak ko yan. Di ba? Ikaw ba naman, papayag ka na sarili mong ganito, hindi mo ipaglalaban? Na sarili mong katugo, sarili mong ano, hindi mo paglalaban. Siyempre, paglalaban mo kung nakikita mo namang tama at wala naman talagang ginagawang masama. Valid po. Valid po masyado yung mga tinututulan ni... Actually, hindi po binibira Doon ako nagtataka rito sa mga BBM supporters, no? Hindi po binibira ni Senator Amy yung kanyang kapatid. Tama. Iba po yung binibira niya. Sinabi niya nga, no? Tama. Dekada po yung kanilang ginawa para magkaroon po sila ng second chance. Dekadang siniraan yung kanilang pamilya, no? Tapos sisirain lang, ano? Hindi po siya papayag na yung pagbibigay sa kanila ng second chance sa pamilyang Marcos ay sisirain lang ng alam naman natin lahat kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy, ng isang kamag-anak incorporated na hindi naman Marcos, di ba? Takantaka ko sa mga nagsasabing sila ay BBM supporters, pero hindi po naman binabanatan ni Senator Amy ang kanyang kapatid. Bakit gano'n na lang kung siraan si Senator Amy? Katulad po nito, grabe po. Ito po ang sabi ni JC Punong Barangay. Sabi po niya sa kanyang tweet, meron po ritong picture ni hindi po namin kilala to kung sino itong mga to. Naririnig namin yung pangalan, no? Mayor Lacson. Ito ang sabi ni Punong Barangay, yung sa picture niya, si FEM ba talaga ang tatay ni Amy Marcos? Pati ba naman yun? Grabe po, no? Pinagdudahan, no? Pinagdudahan, grabe po, yung buong pamilya na ng mga Marcos ang siniraan nito. Na iba raw po, no? The alleged father of Amy Marcos, Arsenio Lacson. Grabe, no? At pinakita po yung mukha ni Arsenio Lacson at ang mukha ng anak ni Senator Amy. Kung hindi ako nagkakamali, manotok po itong anak ni Senator Amy, no? Magkahawig daw. Ito po sabi, Manang Amy, ang dami nang na-curious tuloy.
talagang napapaisip din ako. Matagal na itong pinag-uusapan din. Since ikaw din ang kakaiba, ang ugali, wangis sa magkakapatid na Marcoses. Diyos ko, grabe naman, no? Pati ba naman yon binigyan pa ng issue? Kasi Senator Amy, iba ang tatay, grabe. Eh, nakita mo naman, sa mukha ni Amy, tsaka ni PBBM, no? Nandiyan pa rin yung, ano ba tawag doon, mga katunay, yung... Basta yun na yun, diba? At isa pa, kino-compare nila yung ugali. Bakit iba ang ugali ni Senator Amy? Senator ganito. 'Di ba? Kumbaga ganito 'yan eh. Si Senator Amy, alam niyo yung nama na, yung tapang. Yung tapang, 'di ba si Apo Lakay matapang 'yan eh. Oh, alam niyo naman 'yan, yung namuno si Apo Lakay, ang tagal-tagal niyan. Oh, 'di ba? Ang tapang niya ni Apo Lakay, may isang salita 'yan, may isang ganto 'yan. Talagang hindi siya nagpapadikta na ganyan, talagang eto talaga gusto kong mangyari. Ganon si Apo Lakay. Yun ang nakuha ni Amy. Yung ugaling yun. So siguro ang nakuha naman ni PBBM kay Apo Lakay yung talino. Eh matalino din naman si Senator Amy. Kaso syempre hindi naman nakuha ni PBBM yung talagang tikas ni Apo Lakay sa pagiging presidente. Ang nakakuha sa tikas ng pagiging presidente niya is si Senator Amy. Oh, di ba pwedeng ganon? O tapos gaganyan ninyo, bakit si Senator Amy ganito? No, hindi naman umano ito. Bakit iba? Bakit ganyan si Senator Amy? Masyadong parang palinggera, parang ganito, ganyan. Di ba? Sko, doon hindi na anak agad? Agad-agad? Ganun agad? Di na. Grabe, no? Grabe kayo, grabe. Ginawa niyo ng showbiz, eh. Alam niyo, sa totoo lang po, no? Grabe, no? Grabe po nila siraan si Senator Amy. Pati yung pinagdududahan na po yung ama, no? Na mukhang hindi raw po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang ama nito ni Senator Amy. Ganun na nakakita naman tayo eh, tunay na magkakapatid pero hindi magkakamukha eh. Di ba? Oh, grabe. Kababa ang inyong pag-atake sa kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Yes. Very personal, masiraan lang. Ano po ang mali sa sinasabi ni Senator Amy? Ay, miski naman kayo, kahit kayo po. Di ba? Miski naman kayo, naniniwala po kayo na totoo yung sinasabi na ang may mga pinangako. Kayo ba naman, pipirma kayo na nakalagay puro na voting jointly? Ano po alam ng mamamayan, simpleng mamamayan dyan? Tama. No? Ano po ang pakialam ng simpleng mamamayan kung talagang people's initiative yan? Pipirma ka na joint voting yung Senate at Congress? Wala naman pong kinalabuti sana kung yung eto po ang batas. Magbibigay ng ayuda sa lahat ng mahihirap. Putya, pipirma ka talaga. Nauunawaan mo. Pag pirma mo, bibigyan ng ayuda yun yung ilalagay. Pero yung joint voting ng Kongreso, joint voting ng House of Representatives, mga congressman at mga senador, ano pong kinalaman ng mga pangkaraniwang mamamayan yan? Bakit po kami boboto dyan? Para saan? Yan po ang ugat na. Tama naman yung sinasabi ni Senator Amy. Bakit hindi maamin ng kanyang pinsan na wala siyang kinalaman dyan? Na may kinalaman siya riyan? Bakit dinideny yan, chacha na yan? O PI na yan ng mga congressman? Bakit nyo po i-deny kung wala pong masama sa ginagawa nyo? The mere fact na dinideny nyo, talagang may masama dyan. No? May masama dyan sa ginagawa ninyo. No, tama. Pag dinideny mo, ibig sabihin, may ibig sabihin yan. No? At saka ako, simulat sa pulpa, mga katunay, hindi ko nakitaan si Senator Amy, balik natin kanina, na sinisiraan niya ang kanyang kapatid, si PBBM. Ni kahit kailan hindi niya sinira. Kung tutuusin, pinagtatanggol niya pa. Diba? Kasi nga, magiging kasiraan ni PBBM kung ano man yung nangyayaring issue ngayon. No, kaya, kung gaano ipagtanggol ng mga Duterte, si BP Sara, diba? Ganon din si Amy Marcos. Kaso nga lang, syempre, balance siya eh. Nangyayari, syempre, eto, naninimbang siya sa Duterte, sa kanyang kapatid, sa mga Marcos. Pero ang ayaw lang naman ni Amy talaga is madadawit si PBBM sa kung ano yung mga nangyayari ngayon. Diba? Ang hirap-hirap na nga ng inabot nila dati. Tapos eto na naman, may ipit na naman sila sa issue na buong akala na nanalo sila ngayong eleksyon. Diba? Na tapos na. Pero bakit nagsisimula na naman yung mga bagay na ikasisira na naman nila? Yun yung piniprevent niya eh. Yung ayaw niyang mangyari ni Senator Amy. Pero yung siraan ninyo, yung isang Marcos, kayo ay supporter ni Marcos,
Ako nakikisimpatya Dapat nauunawaan nila si Senator Amy sa kahit ginagawa ni Duterte Senator kami. Amy. Kasi minsan tayong naging bahagi ng unit team. Nauunawaan natin kung saan nagmumula si Oh, Senator yes. Amy. Sa totoo lang, siya lang nga po yung may sense sa pamilya na yan ngayon. Dahil siya lang po yung nakaunawa na pinalayas na sila minsan sa Malacanang ng taong bayan. Siniraan po sila ng dekada. Dekada po silang siniraan. Oo, dekada, ang tagal. Di ba? Tagal na upo Tapos dilawan nabigyan po sila ng another chance sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga Duterte. Na pagkapanalo pa lang, gusto nang tablahin itong mga supporter ni Pangulong Marcos. At ngayon po, kung ano-ano sinasabi na, wala, parang gustong palabasin na walang silbi yung suporta ni Sara Duterte. Okay. Matagal Kung tutuusin, talagang malaki din ang naging tulong ng mga pro-Duterte. Dahil simula nung nagsama yan, ang mga pro-Duterte ay sumama o umanib sa pro-Marcos. Kaya lalong lumakas. Diba? Marami ang pro-Marcos, marami din ang pro-Duterte. na pong tinapik yan. Natapik ko na po yung Catch Up Friday na yan. May paliwanag po ako dyan na maganda eh. Okay, pag-usapan po natin. Ito po, punta po tayo rito sa NTF-EL Cup. Alam po natin, dumating dito yung UN Rapporteur, no? Hindi po yan ICC, no? Ito po, ang UN Rapporteur po, ang kahulugan po na UN Rapporteur, meron pong kahulugan yan. Sila po mga ano po yan, no? Mga specialized po, lalo na po yan, United Nations Rapporteur on Human Rights. Ibig sabihin, ang focus niya, human rights. Ngayon, nakipag-usap po siya sa mga tinatawag nating mga, ewan ko kung saan nakikipag-usap yan. Bakit hindi sa gobyerno makipag-usap? Bakit sa mga kalaban ng gobyerno nakikipag-usap? At na-realize po niya, ito yung sinabi niya, no? Outdated na raw po. Outdated na raw yung NTF-EL kaya dapat na raw buwagin ni Pangulong Marcos. Naku. Alam mo, Madam Rapporteur, kasi ang pinarating sa kanya, yung NTF-EL ay ginagamit pang red tagging. No? Ginagamit daw pang red tagging. Alam nyo, kayo, human rights pala gusto nyo. Tama, no? Punta kayo sa Ukraine, punta po kayo dito sa Israel, dyan po nagaganap yung human rights. NTF-EL from the word, from the meaning itself, no? United Nations Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No? Gusto po wakasan na ng gobyerno. Gusto pong wakasan na ng gobyerno yung kaguluhan dito. Kami na lang po yata sa buong mundo, no? Ilan na lang pong bansa sa buong mundo ang may insurgency problem pa, no? UN Rapporteur. Ang tanong ko po sa inyo, UN Rapporteur, yung UN po ba tinulungan kami para mawala po ang problema namin dito po sa mga insurgent namin, mapa NPA, mapa iba pang insurgent diyan sa mga separatist movement diyan sa Mindanao? No? Nakipag-usap lang po kayo sa mga human rights eh. Parang makasalanan na yung NTF-EL sa inyo pong para po sa kaalaman ninyo, kayong mga taga-UN Rapporteur. Kung hindi nyo pa po alam, 1968 pa po natatag yung CPP na yan, no? Matanda sa akin ng 1 taon yan. So 55 years na po. No? 55 years na po kaming may suliranin dito po sa tinatawag nating insurgency. Ngayon, nakikipag-usap naman kada po may bagong rehimen, kada po may bagong pangulo. Nakikipag-pistok po kami diyan po sa same people. No? Wala pong pinaligtas po yan. Mula po kay Cory Aquino hanggang kay Duterte, Digong Duterte, hanggang kay Rodrigo Duterte. Lahat po nakipag-pistok diyan sa same group na yan. Pero wala pong nagtagumpay. Wala Bakit nangyayari. Ganun pa lahat rin. may kasalanan yung gobyerno? Hindi seryoso yung gobyerno? Seryoso po ang gobyerno. Sino po bang gobyerno ang may ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas? Kung gobyerno po ang seryoso, sino po ang hindi seryoso? Alam po ninyo, no? Matagal na kasi yung peace talk na yan pero wala pa rin nangyayari talaga. Kaya gumawa ng paraan, yung NTF-EL na yan, ginawa yan para talagang masugpo yung nangyayari nga dito sa atin sa bansa, yung sa problema natin sa bansa. Ngayon is parang minamasama ganito, kailangan mawala na yan, ganyan, tapos gamitin nilang ang peace talk. Ilang taon na talagang ginagamit yan. No? May nangyari ba? Diba? Wala naman eh. Ano pa dapat ang gawin?
Kasi kung ano yung magandang kung ano yung magandang sinulong o yung ginagawa, no, ng is yun ang gusto nilang mawala. Yun ang gusto nilang ipatanggal, 'di ba? Kaya sinasabi nila kay PBBM, tanggalin mo to, ganto, ganyan. Eh bakit? Alam nyo kasi malaki ang magiging tulong noon. Alam nyo kasi yun ang tama. Sa totoo lang po, yung NTF-ELCAC po, napakaganda po ng ginawa. Kasi noong araw, purely military lang po ang paglutas namin diyan. Kaya po hindi natatapos. Sabi nga ni Senator Bato, then General Bato, no? May papapatay sila, merong mapapasuko, merong mapapatay, sumusuko. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Arratales. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.